Sa loob pa yata yung iba. Nagpa-fog na. Ano, bukas muna natin konti. Pa-fog na sa loob. Ngayon ay 44.6. Okay. Puro paahon pa to. Tignan natin kung ma-achieve natin. Siyempre nag-iisa lang ako. Natin kung ma-achieve natin yung 45 goal. Simula ano lang to kahapon na umalis kami sa bahay. Nag-trip B ako Sabi ko, sa bahay tama, paglabas lang ng Sumulong banda. Nag-trip B ako, sabi ko, ilang kilometers kaya yung Kabading Sementeryo? Papunta 18. Pauwi nag-32 kami. For some reason 32. Yung may-ari ng keso, si Moto Gieb, yung pinagbilhan ko, taga rito yon. Yung video niya na nag 100 kph siya, ito yon, kalsada. Kasi malapad to yun, sarap mag 100 dito. Pero yung 100 niya, speedometer yun ang stock ng keso So subjective pa rin yan. Ako kasi yung 111 ko, GPS yun. GPS naman yun. Sa ilalim, Marcos Highway. Kung taga rito to, alam niya kung saan yung may lubak tsaka wala kumaliwa siya At marunong siya mag-signal light at may tao. Mahirap pala matain yung ganitong biyahe. Ilaw ng sasakyan. Napamarilaki tuloy tayo hindi oras Yan, ganyan, sumisignal. Diba? Blind spot. Okay, go. Hindi ko rin magtulin dito. Hindi ko kabisado kalsada rito. Basa ako.
bottleneck pala to. So, ginagawa yun sa kanan. Feeling ko lumuluwag na tong helmet ko. Dahil sa foam. Grabe ang lalim nito. Oh. Either kaliwang kaliwa ka pala o kanan kanan. Sayang ang gas. Mabigat kasi yung cellphone. Dahil tumidiin yung helmet pababa. Kamay ko yung Yose niya. Grabe, mahal naman ng motor ni Kong TV. Bagay, yaman niya naman. Ganyan, 3.1M. Mga upgrade, ganyan. Bagay, kay Billy Crawford, mahal din. Mga imported na motor. Nasa 3M din yan. Nag-host pa ba si Billy Crawford? Parang hindi na yata, no? Pero yung album niya nung nasa New York siya, kumita yun, alam ko eh. Parang mala Hispanic yung dating. Galing niya sumayaw. Namit sa MTV, parang ang tangkad niya. Namit ko siya in person, binati ko, nag-hey back din siya eh. Tangkad pa ako sa kanya, 5'6" lang ako eh. Binati ko siya sa Eastwood na kasalubong ko. Girlfriend pa niya yung Nikki. Tapos kumain sila sa restaurant. Tapos kasama yung parent. Ang weird, di ba? Kasama yung parent ng babae. Parang chaperone yung parent. Pero sa kabilang table yung parent. Parang di na rin nag-aartista yung Nikki.
Boss, silipin ko lang yung flashlight ko. Naiwan ko kagabi, ha? Flashlight? Oo. Saan sa'yo banda? Sa banda? Doon, doon. Sige, boss. Okay, salamat. Wala, akala ko ito na. Itim yan eh. Natin. Tinan natin. So, kagabi, rerein ako yung pangyari si teacher. Pagbalik ko, nagpapahid na ng trapal dito. Okay. Ayun ako, binalikan ko yung papel na pangpahid. Turo ko yung puntod. Inalaw namin. So, yun yung puntod. Naku, patay, nagtumbahan na. Sana hangin lang nakatumba. Wala. Hay. Ayun! Nice! Woo! Akalain mo! Nandito ba? Thank you. Nakita kita. May 1,500 kung magkano ka man. Woo! Thank you. Woo! Woo! May naiwan pa ako ron. Wala na siguro. Whew! Thank you. Goods na tayo. Pakita ko lang sa guard. May bulsa ko yan na maayos. So, ano yung consume ko ng gas? 44.4. Oh, kalaan yan. Kanina nag 44.9 na eh. So, nadaganan siya ng bulaklak. Pala yun. Nasa bulaklak. Nadaganan. Thank you ah. Sulit yung biyahe, sulit. Sulit. Meron kang papahulog ah. Saan ka? Ito sa bulsa ko ng ano. Bigat yan eh. Malalaman mo yan. Gagaan yung bulsa mo kapag ano. Pag nalaglag.
ko lalagay itong flashlight na to. Ganda naman yung pwesto niya. Sige. Naka-fog yung ano ko, helmet ko. Hanap tayo magandang ano mamaya. Lilipat ko tong flashlight sa ilalim ng upuan. Pwede na kaya dito. Dito tayo. Yan, para komportable ka dyan. Takot yung mama sa akin ha. Lakas na sumipa. Papag yung helmet ko eh. Dito na rin lang ako. Meron ba akong maaalok dito? Ang target ko pala ngayon ano. Hindi ako pang ulok tong motor. Uwi ako, mag-ano ako, babike ako. Ano yung target ko? 5 customers a day. 5 lang a day, araw-araw. Be consistent. 5 lang, be consistent. Para maka 1,000 akong customer sa loob ng 10 buwan. 1,000 na yon, makaano ako na ang 10 active. Sing active nung natitira kong kaisa-isang client ngayon. Active means pag may order, yun, sa akin na order, gano'n. Kahit 10 lang. Tapos sa 10 na yon, 10 yung order sa akin. Tandaan na lang natin sa dami. Tapos panata ako sa sarili ko, no more pa utang. No more pa utang. Wag ka nang magpapagulong ng pera sa pamamagitan ng pagpapautang. Yun ang lesson learned ko ngayon. Actually, nung empleyado ko, pag may nangutang sa akin, pre, pautang naman 5,000. Gaganon din ako. Wala ka 5,000, gaganunin ko lang siya. Anin mo ba sana? Pagbabayad ko ng kuryente eh. Ang dami na akong mga nilapitan eh. Baka ikaw sakaling meron. Sensya ka na eh. Alam mo naman na pecha di peligro tayo ngayon. Yun nga eh, pecha di peligro, mapuputulan na yata ako. Meron ako dito 300 kung sana makatulong kung tatanggapin mo. Ayan, sige, okay na yan, pandagdag na rin yan. Kung mayroon kayong 10 magbibigay ng ganyan, hindi solve na problema ko. Pang isa ka na. Pag inabot ko yun na tinanggap niya, yung 300 na yun, goodbye na yun, hindi ko na ililista yun. Ibig sabihin, yun yung kahit meron akong 10,000 sa ATM ko, kunwari lang at nag-abot ako sa kanya ng 300 out of dahil nangungutang siyang 5,000 at nagbigay ako ng 300, yung 300 na yun ililista ko na sa tubig yun. Pag binayaran niya, thank you. Pag hindi niya binayaran at may nagtanong sa akin, di ba may utang siya sa'yo ng 300? What utang? What 300? Meron ba? Okay. Ganon ang attitude ko nung empleyado pa ako pag may nangutang na kapwa empleyado or kung sino man tao ganyan. Ngayon sa negosyo, ito pagkakamali ko. Paano
ba nangyari to? Pahamak tong mall na to eh. Hindi. Ako kasi napapakinabangan ko ng gusto yung yung BPI ko. Okay, sa papanong paraan, nag-open ako ng account doon. Actually, yung account ko na yan, sa insurance pa yon. Pakahirap ang dinanas ko noon, insurance. Nakuha ko ng police clearance, pinakuha ko ng company ID, company ganito, company ganon. Tapos para lang makapag-open ng savings account personal na-open ko naman after sandamak pag nahirap ko't nakabike lang ako noon, tanghaling tapat, ganyan. Kailang balik ako noon sa para sa mga requirements. And finally, open yung account ko. Noon open yung account ko, nag-quit ako sa insurance, pagiging insurance agent. Nag-quit ako, ito nga, bumalik ako sa pag-aahente ng construction materials. Construction na ako, lahat ng transaction ko, yung bayad sa akin, yung in and out, doon sa BPI na yun, kasi nag-iisa pa lang yung bangko ko noon. And for some reason, meron akong text doon sa na sinasabi ko, if you want credit card, just click this. Ano yun sa app yun ng BPI yung online nilalagyan ko ng password Just click this to apply because you are eligible blah blah blah, ganyan. So click ko yung link at almost immediately, congratulations blah blah blah, ganyan. You now have a credit card, ganyan. Claim at the ganyan. Nagka-credit card ako at nagagamit ko siya sa pang-grocery. At dahil nga maganda pakitaan ko noon, ilan ang active client ko ng 5. Nakitaan ko noon, konting gamit ko lang, bayad ka agad. Sabi siguro ng credit card ng BPI, langya to, wala tayong kikitain dito Kaya nung gusto ko siyang lumaki, nade-decline ako. Nade-decline. Sabi ko langya. Ganda-ganda ng in and out na pera ko dito, di-decline niyo ako sa credit card ko. Nakailang attempt ba ako? Nakadalawang attempt ako. Oo, para palakihin ba yung credit limit ko. Tama ba? Isa lang pala. Naka-isang attempt ako ng increased credit limit. Parang hindi ko malala. Anyways, pero itong huli, tumawag ako, na-approve naman. Parang from, ilan ba ako? 30 ba? From 30, ginawang 39. Tapos yung 39 ko, times 2 pa. Pero yung pang times 2 niya, parang gadget keme, ganon. Dapat isang bilihan lang. Basta parang ganon. Hindi yung pang grocery na tingi-tingi, alam mo yun? Parang malaking amount dapat. Hindi, parang kunwari, pang accredited, yon. Bawa, bibili ka ng computer, gano'n. May computer bang 39? Ayun, basta gano'n, pwede mong gamitin itong extra 39 mo, parang gano'n. Ayos na rin. Pero may mga ibang credit card. Alam niyo sa mall, yung lalapit, sir, gusto niyo payong? May credit card na ba kayo? Ganyan. Pinatulang ko yon. Nakailang patol ba ako nun? 2 yata. Siyempre, magkano rin yung payong. Actually, hindi payong yun. Parang earphone yun pinatulang ko yun. Tapos na-decline ako sa ibang bangko. Tapos yung bangko ko nga, yung BPI, pang-increase yon. Doon ako unang na-deny. Yan. Pero pangalawa, hindi na-approve na. Actually, hindi ako ginawang from red to gold Ang application ko yata red to gold. Ang ginawa lang sa akin, add limit, parang ganon. Okay na rin yun. Hindi naman alam kung magkano ang gold. Gold yata 70 yata So, parang konti pa, sabi siguro ng BP. Konting pa. Ilan na bangko ko ngayon? 1, 2, 3, 4. 5 na bangko ko. I-maintain ko yon na wag bababa sa minimum. Yan. Baba lang ng minimum ngayon Ganda ng view dito Hindi na ako nakapag trip A, trip B. Basta nakuha ko yung flashlight, period. Tapos
Bait yan ng mga gwardiya, eh, no? Alam yung gwardiya na yan, ang gamit ko pa yung keso, nakikipag